Good morning ulit guys. And nandito ako sa labas kasi papainit na since may araw. And yun, gusto ko kayong i-tour sa hotel kung saan kami nagsistay. Ang pangalan ng lugar is Bendern. So part pa rin siya ng Liechtenstein. So kumbaga yung Liechtenstein kasi nahati siya sa over Atseg and under Atseg. So yung Bendern is under Atseg, kumbaga. And this is my second time dito sa hotel na to. I was here, I think, the first time that I came here sa Liechtenstein, 2022, 2023, kalimutan ko na. It's been my fifth time kasi here. And dito sa Liechtenstein for a business trip dito sa company namin. So, yun. Gusto kong i-share sa inyo kung gaano kaganda yung hotel na pinag-stayan ko. Ah, Ilang days ba kami dito? Last Saturday until tomorrow Sunday. So until 7, 8, 9 days. Ganun. So tour ko kayo, pasok tayo sa entrance, tapos sa entrance sa ground floor andun yung kung saan ka mag-check-in automatic, wala nang um, tawag dito front desk. So, lagay mo lang yung reservation number mo, tapos pangalan mo, and then yung card key mo, makukuha mo na. And then, andun na rin yung restaurant. So, doon kami nagbe-breakfast. So, free breakfast yon every day. And then, pwede ka rin mag-lunch and mag-dinner doon. And then, punta tayo sa laundry room, sa third floor and fifth floor sa sauna at saka sa gym. And of course, sa second floor, yung room ko. So, tara, let's go! Ayan, so ito yung entrance. Automatic mag-open yung door. And by the way, ayan, 4-star hotel siya. Recognized as 4-star hotel. And then, yeah, the lobby. Yan, CR for guest. Hindi pa lobby. Yan yung mga announcement na sa screen lang. And then ito yung sinasabi ko sa inyo na dito ka, parang front desk pero automatic na siya. Wala nang taong nagmamando or nakaabang dyan. Ah, ito, login mo lang dyan, yung mga details mo, etc. And then, yeah, yung key card mo, i-activate mo lang kung anong room siya, then you can get your card. And pag mag-check out ka, lagay mo lang dyan, automatically, no problem. So, papakita ko din sa inyo kung paano ako nag-check-in. May video, separate video ako. And ito, office yan ng hotel staff. And ito, another place ng lobby, waiting area. And then, ito yung restaurant. And, so, meron din sa labas. And here, so, yeah, dito kami nagbe-breakfast. So, makikita niya sa separate videos ko. Dito kami nakaupo, nagbe-breakfast. And, pakita ko sa separate video kung, yeah, ano yung mga food na kinukuha ko. But normally, bread lang. Ito, kung gusto mo, slice ka lang dyan. Croissant usually yung favorite namin. And then, kuha ka ng mga jam. Nung ba't ibang klaseng jam. So, may, ano ba ito, apricot ata. And then this one is, hindi ko kilala. Ito.
Yeah, yung lemon. Ito, favorite, honey, of course, Nutella, tapos strawberry, and yeah, it's the same. And then yan, may mga muffins. And of course, you can also have your fruits and yeah, favorite ko na cherry tomatoes and pipino and cheese. Ito din, favorite ko na cheese. Ang pangalan ng cheese na yan, hindi ko. Ang hirap kasing bigkasin guys. So, ayan. Kayo na lang bahala kung paano siya bigkasin. And yeah, so beef, pork, pork, and usually dito, bacon, sausage, chicken sausage, and then egg, scrambled egg na masarap. You know, my hotel version na chocolate. And of course, tea and my chocolate sila. Ito, parang Ovaltine sa Pinas. Ovomaltine. And ito, pandagdag sa coffee. Milk, sugar. Ito yung coffee machine. So that's different types of coffee na pwede mong ano. So, Stretto, espresso, coffee, cappuccino, latte macchiato, milk coffee, two times coffee, etc. Eh, pakita ko din kung paano kumuha ng coffee dyan. And of course, cereals. Ayan. And pwede mo dagdagan ng different like nuts, so oats, and yan, pampatamis. Yan, and this is half milk, full milk, and lactose tolerant na milk. So, naka-ice siya para hindi masira. So, yun yung food usually na kinakain namin everyday. And ito yung parang hotel bar. And dito, may water, apple juice, orange juice, grape juice. Yung grape nila is yung pomelo sa atin. Grape ang tawag niya. And then, yeah, you can have fruits, grapes, apple, and kiwi. Hello! And paka-friendly ng staff nila. Orange. And then, ito. Ito yung mga orange na extract na. So, pwede kang kumuha dyan. Slice mo dito. And extract mo sa juice extractor. So, lagay mo yung baso dito. And you can have your orange juice. And pwede mo rin i-slice lang yung orange and kainin mo. Yeah. So, that's the ground floor. So, yun nga, walang security dito, walang tao. Mostly, automatic talaga lahat. So, ito yung door. Papasok sa hotel rooms. So, tap mo lang. And open yung door automatically. So, ayan. Then, punta tayo. Dito tayo sa elevator. Punta tayo ng gym tsaka sauna sa 5th floor. Ito, automatic siya close. Hey, Wayne. Shooting video. Yeah. So, yan. Nakita ko si Wayne, office mate ko. Pinost ko muna yung video. Nasa 5th floor tayo. Fit and Well, yung gym and sauna. 3rd floor, service station, wash station. So, yung laundry. Let's go.
And of course, again, tap natin. Oh, Fit and Well. Ayan. So, dito, entrance, may makikita kang, ano bang tawag nun? Electric kettle. And you have your different tea. So, healthy kasi syempre nasa gym. And then may balcony siya. Pwede kang magstay. Magpahangin or magpa-araw. And then on the left side, or right side rather, pagpasok mo, ayan, ito, yeah, parang dressing room. So, you have your towels, ano ba tawag dyan? Wardrobe something. Ganda ng lampo. Yeah, you can get whatever you want. Tapos dito, toilet. Tinatap ko lang to para umilaw. So, washroom. And ito, toilet na. Walang shower room. May shower room ba? Ito. Ang shower. So, same lang din sa room. Ayan. Now, let me show you kung anong equipments meron sila. So, hi. Meron sila nitong, ano ba tawag dito? Parang parang bike or something. Actually, hindi ako familiar guys sa mga gym equipment. Ayan. Ito, I think ang tawag is rower eh. Yung parang sa bangka. Yan. Kaupo ka dyan and then hihilahin mo to. So, row your boat. And ito. Pero for me, mas ang ginagawa ko talaga is mag-walk outside kasi masarap yung hangin, masarap yung air rather than dito sa loob ng hotel. So, syempre, itong rower, ginagamit ko yan. And itong mga dumbbells in weights. Kettlebell ba to? Yeah. Ito, old traditional style na dumbbell. Pero, yun lang ginagawa ko dito. Ito, rower at saka dumbbells. Kasi nga, masarap naman yung hangin dito regardless kung malamig or mainit. So, labi kong sinasabi, luxury talaga yung pag nandito kami kasi yung hangin sobrang fresh. Syempre, compared kung nasa Pinas ka. And dito sa 5th floor, ito yung view. Ayan, yan yung under Atseg na side ng Bendern, including dito. And ito yung mga buildings or industrialized area kasi ito eh. Pero di ko alam exactly kung anong mga klaseng industry. Pero yeah, parang industry park siya. And itong sa tapat, ito yung casino. So maraming casino sa Liechtenstein. Meron sa Vaduz, meron sa Shan na malapit din sa office namin. Ito, and I think meron pa sa other area. So, yeah, mayaman si Liechtenstein. Sobrang yaman. Actually, yung king is one of the richest family na monarch. Not just sa Europe, but they say all over the world. And, yung mountains, makikita nyo, I don't know, kung kaya pa i-zoom yan, may mga snow pa, yung mga white na yan, snow pa yan, na hindi nag-melt kasi spring pa, hindi pa full summer. And, may mga bahay doon. And, so, yan, hi.
Ah, yeah, that's it here. And merong sauna. Ito yung sauna. I'm not sure kung pwede sarado. Hindi pwede. Last time kasi open. Pero yan, other room siya. Other side. Ngayon, ah, ngayon, baba tayo sa third floor. Punta tayo sa service area and wash area. So, medyo modern yung hotel. So, ang gusto ko talaga dito is yun nga, kasi pwedeng maglaba. May laundry area. For free walang bayad yun. Papakita ko din sa inyo, separate video yung paano maglaba dito. Free, walang bayad. And also, may gym. So, napaka-convenient for me. Pero, ang problem lang talaga dito is that we only have two restaurants here. Yung hotel restaurant na pinakita ko sa inyo kanina. And, yung nasa yung Rai restaurant na labas ng hotel, like 1 minute walk. Ang problem is, maaga silang mag-close pag weekday. Yung Rai restaurant sa labas ng hotel, like 5 p.m. close na sila. 5 p.m. kami lumalabas ng office, tapos ng work. Balik namin dito, wala na. And dito naman, sa hotel, 5:30 to 9:30 yung restaurant. In the evening, magbubukas. Kaya lang, yun nga, nung Thursday night, umuwi kami maaga. Thinking na makakapag-dinner kami dito. Pero, close pala siya kasi exclusive may birthday party. So, yun yung problem. Kailangan namin umalis para makapag-dinner. So, yun yung problem dito. But for me, it's okay. Other hotels kasi na pinagstayan namin, yung sa Books and sa Baduts, and meron din sa Philkirk, is city center talaga siya. So, maraming shops, maraming restaurants, maraming coffee shops, and all. So, maraming activities, so maraming kang pwedeng gawin. Pero, for me, hindi siya convenient kasi walang gym and walang laundry area or service. So, hindi ko nilalaban yung mga damit ko. Hindi ako makapag-exercise, yung weights exercise, walking. Pero, yun, depende. For me kasi, mas okay sa akin na may laundry area and yung gym. Kaya, best din ito for me. Kaya twice na akong nandito. Okay? So, now, andito na tayo. Third floor. So, ito yung service station. Which, merong microwave oven. Kung gusto mong init ng food. Ko lang ilaw. Ito, merong electric kettle. And ito, may refresher for drinks. So, Red Bull, Coke, juice, etc. And nandyan naman yung prices niya. Siya, mahal lang siya compared sa mga supermarket. So, Red Bull is 6 Swiss franc. So, around times 78 yung palitan. So, medyo mahal siya. Pero pag sa supermarket, nasa 1.5 to 2 Swiss franc lang. So, mas mahal siya dito. So, yung palitan, 1 Swiss franc is equal to 76, 78. 76 yung palitan, pero pag syempre ginamit mo yung credit card, like yesterday, namili ako. Papiliin ka kasi kung anong currency yung mag-reflect sa credit card. Peso or Swiss franc. So, pag pinili ko yung peso, 78 yung magre-reflect sa statement ko. Pero, yung parang exchange rate now is 76. So, syempre, may interest yung bangko. Ayan. So, 6 times 78 magiging palitan sa Philippine peso. Lagay ko na lang dito kung magkano yun. And, honesty system sila dito, guys. Kasi, so, meaning, lalagay mo lang yung cash mo dyan. Pag kumuha, walang nakabantay na cash. And, ayan din. Yung mga prices. So, yun. Honesty system sila. Walang nagbabantay. And, yan. As I've said, yung wash area, papakita ko. Ito lang yung ilaw. Ayan. So, may separate video ako. Pinakita ko kung ano maglaba dito. So, ayan. Naglaba ako kanina. So, iniwanan ko lang kasi 30 minutes to
30 minutes yung dryer, 20 minutes yung um, wash. So, kukunin ko yung na-dry na now, akyat ko sa room, and then itong na-wash ko, papadry ko naman. So, unahin natin yung dry. And, bango. So, kaya gusto ko ito kasi pag umuwi ako ng Pinas, hindi na ako naglalaba. Hindi ko na pinapalaba sa yaya yung mga inuwi kong damit, di ba? Malinis na. Papaplansyahin ko na lang sa kanya. Pwede din namin magplansya dito. Pero syempre, papaplansya ko na lang. And kuha ko na yung mga dry clothes. Up. And ayan. Tapos ko nang laban yung iba eh. So ito, mga jackets, mga hoodies. So 20 minutes na yung wash niya. Inano ko lang. Express lang. Pero dito, sa dryer natin, yun natin mahaba-haba. Siguro ito, 55 minutes. Kasi kanina, nag-dry ako ng mga, yung pants, ginawang 30 minutes. Hindi siya nag-dry. Manang medyo basa pa. So, inulit ko na naman for another 20 minutes para mag-fully dry talaga. So, ayan. Tapos na tayo. Lagay ko lang dito. And, mamaya, papakita ko naman sa inyo yung room ko. So, abangan nyo sa separate video yung room tour. Kasi pagdating namin, pagod na, yung magandang i-video sana yung room, di ba, na sobrang ayos pa and all. Pero sobrang pagod kasi imagine 17 hours yung flight, like 13 hours. I mean, 3 hours Manila to Hong Kong, tapos Hong Kong to Zurich, 13 hours. So 16 hours plus magti-train pa kami from Zurich to Books, SG, which is 2 hours. So that's 18 hours. And then bus 30 to 45 minutes pa from Books to Shan and then Shan to the hotel. So, and excluded pa dyan yung, syempre, yung tambay sa airport, sa NAIA 3, and nag-layover ako sa Hong Kong ng 7 hours. And, yun nga, check-in ulit and all, immigration check. Grabe, sobra, halos 24 hours. More or less yung biyahe. So, pagod na pagod. So, pagdating, pahinga. So, anyways, mamaya, ayusin ko yung room at papakita ko sa inyo yung room tour. Abangan nyo sa separate video. And yung mga iba pang videos ko sa plane, sa airport, yung 7 hours na layover ko sa Hong Kong, pumunta akong shopping district, and yung mga food trip namin dito, yung mga gala namin dito, papakita ko in separate videos. So, sana panoorin nyo guys. And of course, don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. And of course, sa Facebook and sa Instagram din. Okay? Thanks guys. Bye!